magboto sila. Boto sila. Oo, umakyat. kasi ito mangyayari kung magwa 1/3 sila, very transparent yan. Hindi katulad ng 19 Congress na kinulong sila sa isang room, inalis yung cellphone, pumirma sila kahit hindi nila nakikita yung mga charges. Dungaw-ngaw kayo. Pumasa sa Justice Committee yung impeachment laban kay Sara in substance. Sufficiency in substance. Bastos din yung mga nito, pasmado. Of the impeachment complaint to the Justice Committee. Ayon kay Justice Committee Member Terry Ridon, Gagoy! pwede ring mangyari ang fast-track mode kung saan Fast-track? 1/3 o 105 ng mga kongresista ang mag-e-endorso ng articles of impeachment bago direktang ipadala sa Senado. Ay tatakbo sa 2028? Hindi po. Nagpasya po ako na hindi ako tatakbo, especially for a national post. Itong sa Caloocan, I'm not even inclined to kasi ang tinututukan natin ay itong darating na halalan na kailangan maitulak namin. Ako, susuporta ako dun sa karapat-dapat na kandidato. Aray ka! Wala kasi naniniwala sa'yo. From 2016 hanggang ngayon, pinagtatawanan ka dahil walang sustansya lahat ng mga paratang mo sa mga Duterte. Kaya huwag ka na tumakbo. Ha? Stress ka na eh. Hanggang sa muli kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag mo kalimutan mag-like, share, at hit mo yung bell. Bye-bye! Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. Happy Saturday mga kasama. Andito na naman tayo at magbibigay na naman ng reaksyon patungkol dito sa impeachment na naman ni VP Sara. Na naman Dahil akalain nyo mas mabilis nilang naisakatuparan itong mga pangarap nila na ma-impeach si VP Sara. Nakanantipakalong kayo. Kahit magtulong-tulong pa kayo, mababasura lang yan. Abangan nyo kung paano nila ibasura yan. Ganito. Sa Kamara, mapapagtulong-tulungan nila yan kasi magkakampi-kampihan sila dyan. Pag bumunta sa Senado, at mag-usap-usap yung mga senador, sana mangyari uli yung nangyari nung una. Na na-archive hanggang sa, wala impeachment. Diba? Pero may technical ang problema na technical yung nag-una nagsampa. Kasi panibago second, panibago. Nung una, ilan yung complaint? 4. Di nabasura. Nagdesisyon ng korte. Eto na naman. Meron naman silang attempt. Nagsampa na ng 2 complaint. Hindi natin alam kung ano naman yung complaint. Kasi sabi yung teacher ko yung nagpapanggap na teacher pero taga-bundok, taga-mountain. Parehas lang daw yung una. Di mababasura lang din yan, anak ka ng bogyo. Tsaka kayo, mga talunan na kayo, lalong-lako na. Ano pangalan nun? Tastro. Matanda ka na, hindi ka pa magtigil. Puro na kayo matatanda dyan, pati yung Minasa. Yung Makabayan Black, at saka yung Gabriela. Walang party list. Sabagay yung Gabriela, hindi naman nanalo yun eh. Siningit lang yun dahil naalis yung Duterte Youth Party list eh. Ano balita ngayon? Prosecution na impeachment ni VP Sara, problemado ngayon. Bakit? Mukhang pero may balita tayo na ipasa na sa Speaker of the House itong impeachment complaint. Uusad kaya? Ano kaya sasabihin ni Boji dito? Pasok. Sa politika, parang may sariling klima ang konsensya ng mga makapangyarihan. Kapag tirik ang araw ng kapangyarihan, matapang ang tindig at buo ang kumpiyansa. Kapag umuulan ng batikos, biglang may payong ng legalidad at tuwalya ng paliwanag. Ang mas nakakatuwa, tuwing may isyong gumugulo sa palasyo o sa kongreso, laging may handang magpaliwanag na sagabal lang ito sa trabaho. Parang kasalanan pa ng tanong kung bakit may usok sa kusina.
Sa ganitong tanawin, ang drama ng impeachment ay nagiging parang teleserye na paulit-ulit ang plot. Nagbabago lang ang bida at kontrabida depende sa kung sino ang nasa itaas ng entablado. Ayan. Masaya umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos tuluyang ibasura ng House Committee on Justice ang mga impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Paano ka hindi sasaya? Lahat ng nakaupo doon mga unggoy, kasabwat mo. At saka natatawa kami sa iyo. Meron pa kayong groundbreaking dyan, ha? Sa Maynila. Marami ho nagsasabi. Maraming galit. Oo. Pero hindi natin masasabi kung dismayado bang ito si Mayor. Kasi yung mukha ni Mayor parang hindi maipinta habang nagsasalita ito eh. Pero maraming galit. Bakit daw ganun? Bakit daw ganun eh? Alamin natin kung magiging isang aw-aw din ba siya o talagang napipilitan lang kasi nangihimasok itong Pangulo ng Pilipinas sa Maynila. O kaya pwede naman, pero nagsalita na si Yorme. Hindi siya tatakbo ng higher position. O wag tayong mag-isip na kung ano-ano. Pero maraming galit. Oo. Ayun ang mahirap. Kita nyo? Pag ito pumapasok sa isang LGU, pati yung mayor ay nadadama. Bakit? Pag-iisipan na masama na nagiging tuta na. Pangit naman kasi na imahe nito. Oo. Wala. Tsaka yung mga sagot nito, wala. Hindi mo makikita ng masustansya. Mausapin tayo kay Tatay Digong. PRRD nasa infidbled physical state. Kaya palayain ayon sa kanyang defense team. Yun daw. Alamin natin to. Baka makalaya na si Tatay Digong. At tayo ay magbunyi. Tayo ay magsaya. At tayo ay mag-happy-happy. Iginiit ng mga abogado ni former President Rodrigo Duterte na nasa enfeebled physical state ang dating Pangulo bilang suporta sa kanilang apela sa desisyon ng International Criminal Court o ICC na manatili ito sa kulungan habang naghihintay ng paglilitis. Katwiran ng defense team ng dating Pangulo, nagkamali ang ICC Pretrial Chamber nang pagtibay nito ang kanilang desisyon na dapat manatiling nakapiit si FPRRD. At pagtangging ayunan ang joint medical report tungkol sa cognitive impairments nito. Batay sa naturang report, wala ng kapasidad si Duterte na planuhin ang kanyang araw-araw na gawain. Tama. Kaya lalo na umanong wala itong kakayahan na planuhin pa ang kanyang pagtakas sa mga magbabantay sa kanya. Ayon pa sa mga abogado ni Duterte, masyadong kapresyoso ang naging pagtrato ng pre-trial chamber sa medical evidence ng depensa. Una nang tinanggihan ng pre-trial chamber ang hiling ng kampo ni Duterte na makalaya muna ito habang nakabinbin pa ang paglilitis sa kaso nitong murder na katumbas ng crimes against humanity dahil sa mga napatay sa ilalim ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Kayo, gawa-gawa kayo kwento. Sasabihin nyo, tatakas. Diyos ko po, matanda na. Hindi na nga kaya. Di ba? Tsaka may mga medisina pa na tinitake. Wala ba kayong mga utak, mga taga-ICC? Umaasa na lang kasi ito sa mga bigay-bigay ng mga... Saglit lang Excuse me. Natching na tayo. Siguro, umaasa sila doon sa pondo binibigay. Tsaka wala kasi silang nahihiring eh. Kaya siguro, patagalin natin to. Para may pag-usapan. At kunwari, abolish nyo na yan. Demolish na yan. Sana i-demolish na yung ICC na yan. Wala namang kakwenta-kwenta yan. Isang panghihimasok lang yan. May kasalanan niya kung sino yung Pangulo. Pumayag siya. Pwede naman siya magdesisyon. Huwag niyong pakialaman yan. Hindi pwede yung gagawin nyo. Baka sila talaga yung nag-group effort. Pag yan, sabi ko nga sa'yo, pag na-back to you kayo ni BP Sara, lalong-lalo na to si Bongit, iyak-tawa kayo. Iyak-tawa talaga kayo. Sumobra kasi yung nyo, panggigiit nyo eh. Diba? Alamin natin to, pagkalap,
Ano 'tong pagkalap? Pagkalap ng third vote para sa impeachment ni VP Sara, mahirap gawin, totoo naman. Ayon niyan saan? Meron kasi nagsasabi na tutuloy natin. So baka maging baka maging mabilis rin, Mabilis 'di ba? rin, Na oo. kumuha ng 1/3 plenary vote para po maakyat kaagad po sa Senado. Oo, pero di ba? alam mo, Oo. Pat, nung kagabi nga may kausap akong mga ilang kongresista, parang ang sentiment nila, ayaw na nila mangyari yung nangyari nung 19 na napuwersahan silang pumirma. So, parang yung 1/3 na option mahirap. Really? Oo, kasi Oo. anong enticement na ibibigay ng liderato ng mababang kapulungan Oo. para magboto sila. Boto sila. Para Oo, umakyat. kasi ito mangyayari kung magwa 1/3 sila, very transparent yan. Hindi katulad ng 19 Congress Oo. na kinulong sila sa isang room, Oo. inalis yung cellphone, Oo. pumirma sila kahit hindi nila nakikita yung mga charges Oo. kay Vice President. So, iba yung terrain na ginagalawan natin. Oo. At papalapit ng papalapit siya ang 2028. Tama. At oo, 'di ba? So sa public opinion, alam naman natin ang impeachment is really before the court of public Yes. opinion. Oo. Oo. Mahirap na diinan nila at paspasan nila na makuha yung 1/3 dahil unang-una, syempre tinitingnan rin ng mga legislators yung ano ba yung survey, Oo. ano ba ang trust rating, ano ba ang approval rating. May ibang survey firms na nag-measure na ng if elections were held today, who would you vote for? Oo. So itong mga ito, syempre naiisip na nila, naku, paano ako gagalaw? Correct. No? Oo. So yun yung mga tinitingnan nila at saka pagdating mo naman sa ground, paano mo i-explain sa taong bayan na nung 19 Congress, pumirma ka sa mabilisang impeachment pagkatapos itong 20th Congress, ganun din ang behavior mo. So, maraming mga bagay na pupunta sa pagdedesisyon ng kinatawan diyan sa usapin kay Vice President. Kaya lang naman nila yan ginawa dahil sa pera. Yan ang nakikita natin. Bininyag na yan yung 150, yung mabilisang pirma. Bago magbakasyon, no? Bago mag-recess. Diba? Bago yung mag-Christmas o bago mag-New Year. Hindi, bago mag-Christmas ata. Yung December yun Minabilis. Yung pagpirma ng ito mga magnanakaw na kontraktor, yung mga nagkakampi-kampihan laban kay VP Sara. Ayan sila. Pero sabi ko nga sa inyo, ano nangyari? Kahit bumoto yung 200 plus, 300 plus na mga kontraktor at mga dorobo, ano nangyari? Nabasura. Ngayon, kilala na kayo, nasa listahan na kayo ng mga kilalang tao na hindi iboboto sa 2028. Diba? Yung iba nga dyan ayaw na magsalita dahil alam na nila malakas si VP Sara Mag-survey kayo. Kayo mag-survey. Alamin nyo. Ngayon meron na nagsusurvey sa Batangas. Puro VP Sara ang gusto ng taong bayan. Ito kasi mga to, akala nila mapapabagsak nila ang mga Duterte. Malaki ang naiambag ng mga Duterte sa Pilipinas sa larangan ng kabutihan, maayos sa pamamalakad, at yung mga gumagamit ng candy, yun ang pinaka-the best na nagawa ni Tatay Digong. Oo, isipin nyo. Pag na-back to you kayo, agoy. House Committee on Justice, tumayong abogado. Sila tama naman, di ba? Kitang-kita nyo naman Parang script lahat ang nangyari. Kunwari, isinantabi anong tawag doon? Parang pinending muna yung botohan. Paglipas ng isang araw, 42 vote na. Insufficient in substance. Agoy. Alamin natin.
Ikinagulat nyo ba ito at ano po ang magiging may repercussion ba ito sa pagdinig naman po ng Kamara de Representantes sa impeachment complaint laban po kay VP Sara? Well, hindi ko kinagulat na natapos kaagad sa committee level at mabilis ang pag-usad doon sa issue ng form and substance. So, may expect natin sa Lunes na dadalhin yan sa plenaryo para pagbotohan. Doon lamang sa substance, nagulat ako dahil walang discussion dun sa mga evidence na naka-attach, lalo na dun sa impeachment number 2. Dun kasi sa impeachment number 1, ang attachment puro news clippings. Yes, correct. So talagang mahina yung 1. Yung 2, makikita mo lalo na dun sa usapin ng budget, meron silang mga evidence na linakip pero hindi na pag-usapan. Ngayon, dun sa makukumpara natin ngayon dahil ang isusunod may transmittal na ang SecGen sa committee, as a speaker tapos sa committee nung dalawang impeachment cases kay Vice President Duterte. So makikita natin ganun bang kabilis, ganun bang ka-efficient, ganun bang walang masyadong diskusyon ang magagawa ng Committee on Justice. Ano po yung masasabi niyo po, reaction niyo po sa ilang complaint ng mga ilang mambabatas na parang nilo-lawyer daw ng Justice Committee si Pangulong Marcos during the procedure, the hearing? Oo, nag-agree ako doon, Ricky, kasi 'di ba dapat ang procedure noon kung dapat titingnan lang naman nila doon sa substance, may evidence ba? Tapos yung depensa nun, pagsasalitain mo yung lawyer o representative ni Presidente Marcos. Pero hindi tayo umabot doon sa level na yon. Sayang kasi may mga issues doon na matagal na nagpa-percolate. At yung mga reasoning na nasabi, kunyari doon sa drug use, doon sa budget, hindi naman siya depensa na dapat doon sa mga issues na sinabi. So hindi ako nag-agree ako na parang lawyer ng accused yung komite na Halata naman sila at Prof. Tigia, Prof. Malu. Noong una pa lang, yung unang February 2 yun eh. Oo, patawa-tawa sila at meron pa silang drama na nag-walkout. Doon pa lang sa drama na nag-walkout, alam nyo na ang ibig sabihin nun eh. Diba? Kaya nga nabatikos noon si Jubante sa kanyang maling gawi. Nagpiling-piling siya na hindi naman siya nanalo na pagka-congressman at doon siya nagpiling-piling na kine-question niya kung taxpayer daw yung mga nag-file. Yung unang nag-file na impeachment kay Bongit. So ngayon, ano lumalabas dito? Patawa-tawa lang sila, parelax-relax sila, parang wala silang tensyon, di ba? Wala silang kakaba-kaba. Halos ng palibot ng committee na yon, kakampi niya ni Bongit. So, eto naman si Bongit, natutuwa, siyempre, kunwari, nailigtas siya, pero planado yun, nasa script yun, sabi ni Aling Ledesma. Ngayon, mapunta tayo dito sa, hindi ko alam dito sa mga taong ito eh, kung nag-toothbrush na ba. Si Boy Tartar, iba daw yung usapin kay BP Sara. Boss, makinig ka ha. Bago ka bumira, paki-toothbrush muna yung ngipin mo ha. Baka kasi may lumipad na tartar, maka-apekto. Tignan nyo ha. Iba daw yung usapin ng kay BP Sara at iba yung usapin dito kay Bongit. Anak kayo ng bogi. Mas matindi nga yung ginawa ni Bongit eh. Bilyong-bilyong malitang usapan. Hindi mo magawang magngaw-ngaw. Ngayon, kay BP Sara, todo ngaw-ngaw kayo. Pumasa sa Justice Committee yung
impeachment laban kay Sara in substance. Sufficiency in substance. Bastos din yung bunga nito, Pasmado. Wala kang galang sa pangalawang pangulo. Nag-toothbrush ka na ba? It's not just informed. At malamang, umabot yan sa plenary. Sa plenary, malaki ang chance na yan ay maaprubahan dahil 1/3 lang naman ang kailangan 105, 106. Pero hindi na yan kasing laki nung nangyari last year. 215. 260 ang pumirma. Oo, nadagdagan. Pero papasa pa rin. Siyempre, ang priority ng mga kongresista at ng mga politiko, for that matter, ay yung kanilang sariling political future. Tama. Yung kanilang political calculation. What's in it for them? Kaya ang tingin ko, mababawasan dramatically yung boboto. Pero, dahil yung presidente ay 2.5 years in power pa rin, ay malaki pa rin yung kanyang impluensya. Kahit mababa yung kanyang approval rating. Kaya yung 1/3 is doable. Yung aking sinasabi, it's doable. Pero tama ka, malapit na yung 2028, tapos mataas yung approval rating ng Vice President, at least for now, dahil siya pa lang naman nagpapakilala na kandidato Wala pa namang diba? At naririnig ko, nagpapaabot na yung kampo niya sa mga kongresista na all is forgiven, all is forgotten. Narinig ko yan. Tulo last year. Pero wag na kayong bumoto ngayon for impeachment. Or else, kakalusin namin kayo pag sa 2028, pag presidente na kami. Sigurado na sila yung mananalo Kaya yun ang ginagamit nilang panakot dun sa mga kongresista. Dadagdagan pa nung karamdaman ng presidente. Medyo may problema yung presidente, baka earlier on maging presidente na kami, sa amin na kayo. So tama ka, Danny, na nagbabago yung landscape. Pero for now, tingin ko doable yung impeachment na makuha yung 1/3 laban kay Vice President Sara. Ibang usapin sa Senado. Mas mahirap sa Senado. Mas mahirap. Dahil mismo yung majority na 15, may mga miyembro sila na malapit sa Vice President. Mga taga Mindanao, di ba? Meron dyan na may personal relasyon sa Vice President. Iba yung dahilan nila sa pagsama sa majority. Kaya medyo bakbakan yan. Pero wag mong kalimutan, Danny, sa ating sistema, very powerful ang presidente. Kung gagamitin ng presidente yung kanyang power, kahit ipagpalagay mo na may separation of powers. Walang pakialam ang presidente sa Senado at sa Kongreso. Pero hindi naman tayo nakatira sa kuweba, Danny. In the real world, meron ganong klaseng impluensya. Kaya, tingin ko, kung gagamitin ng presidente yung impluensya niya, kakayanin sa Senado. Subukan nyo. Para makita nyo ang resulta ng botohan. Kita nyo ka galit ang taong bayan. Sa tingin nyo, yung mga i-rekomenda at i-endorso ng amo nyo, ay mananalo. Diyos ko po, kahit saan kayo magtanong. Ibang klase na dito tayo magtataka. Dalawang impeachment complaint ni Baby Sara na-transmit na sa tanggapan ng House Speaker. Uusad kaya ito sa committee? Ano kaya ang sasabihin ni Boji D? Ituloy ba o ibasura agad? Hindi kasi pag nag-transmit na, uusad na yan. Magkakaalaman na yan dito sa mga alipores ni Bongit. Kasi mayroong 1/3. Hindi man 1/3 bagong rules. Diba? Sabi kasi may bagong rules. Ang mangyayari niyan, pagtutulong-tulungan nila, isasampayan sa plenaryo o sa Senado para simulan ang deliberasyon ng impeachment case. Pero, hindi natin alam, baka mamaya bakbakan na naman sila sa Senado, i-archive muna. Goods yun. Tapos, ibasura. Pero technical na sila Baka sabihin ng Supreme Court, technical na kayo, wala na kayong pag-asa. So, ipasok natin to. Na kay Boji din na raw Transmitted na po sa tanggapan ng House Speaker ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pinaghahandaan na rin ni Senate President Tito Soto sakaling umabot ang impeachment sa paglilitis sa Senado. Saksi, si Darlene Cay. Sa Lunes, inaasahang maisasama sa order of business ng plenaryo ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nai-transmit na kahapon sa tanggapan ni House Speaker Boji D ang mga verified complaint 3 araw matapos maihain ang mga reklamo sa House Secretary General. May 10 session days ang Speaker para isama ang reklamo sa order of business. May 3 session days naman para i-refer ang reklamo sa House Justice Committee. So long as wala pang nare-refer sa Justice Committee,
Let us remember that the process of initiation is completed by the referral of the plenary of the impeachment complaint to the Justice Committee. Ayon kay Justice Committee Member Terry Ridon, pwede ring mangyari ang fast-track mode kung saan one-third o 105 na mga kongresista ang mag-e-endorso ng articles of impeachment bago direktang ipadala sa Senado. Pero ayon kay House Justice Committee Chair Jervil Luistro, dapat maingat siyan. Lalo't idiniin sa desisyon ng Korte Suprema ang pagsisiguro na may due process para sa bise. Kasi dyan nagkaroon ng requirement ang ating Supreme Court in the first decision na dapat mabigyan ng notice ang respondent at dapat mabigyan ng pagkakataon ng respondent to file an answer to the impeachment complaint. No? Kita mo, tanga-tanga talaga yung Rodon. Diba? Nagmamalong din ng mga abogado. Diba? Papastrak. O, eto, sinasabi ng kakampi mo na mag-ingat. Baka ma-technical kayo kasi may rules. Huwag kang ogog. Kapal ng mukha mo. Oo nga, makapal nga yung mukha yung pisngi, di ba? Na-fast-track, papastrakin. Juice! Magtigil-tigil kayo. At saka yung pangarap nyo na mabapagsak si BP Sara, hindi kayo magwawagi. Mapapahiyaan na naman kayo. That is in as far as the first decision is concerned. And then with respect to the recent resolution, evidence must be attached to the impeachment complaint and that the same must be sufficient to support the impeachment complaint. Kaya para kay Luistro, mas mabuting maglabas ang Committee on Rules ng bago, mas malinaw at mas detalyadong mga patakaran sa impeachment proceedings alinsunod sa resolusyon ng Supreme Court. Nauna nang itinanggi ni Vice President Duterte ang mga alegasyon sa mga impeachment complaint pero tuloy ang paghahanda ng depensa sakaling ma-impeach siya. Malabo na ma-impeach si BP Sara. Malabo, ha? Huwag niyong lokohin ang taong bayan dahil wala namang ginawang kalokohan ang BC. Sinagutan ng COA lahat. Hindi pa kayo nagtino. Yung the big fish ang inaantay ng tao, wala silang maibigay na the big fish. Ano yan? Puro drama na lang. Lahat na sinabi ng kasinungalingan ng amo nyo. May makukulong na the big fish. Wala pa rin. Si Saldi ko, asa na? Wala pa rin. Diyos ko po, ilang taon nyo na kaming niloloko. Taong bayan, kawawang-kawawa. Yung mga binaha, hindi nyo pa na naayos. Ilang milyon na, ilang trilyon na utang ng bayan. 17 something. Kawawa naman. Pasok nito. Sa opisina ni House Speaker Boji D ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano nang susunod na mangyayari ngayong na-transmit na reklamo? Yes, Jiggy, ngayon nga na-refer na nga dito sa tanggapan ni Speaker Boji D, itong mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Justice Member at Committee on Public... Ganun yung kanina sinabi. Naipadala na. Diba? Kung naipadala na, ano magiging resulta niyan? Pagtutulong-tulungan yan sa kamera. Diba? Gusto nga ipasnak ng makapal ang mukha. Pagtutulong-tulungan yan. So gagawin yan, mamadaliin. Pero sabi nga, mag-ingat sila. Mag-ingat sila. Meron akong gusto dito, matagal na itong usapan na to eh. Matagal na to, pero ibabalik tanaw natin. Gusto kong makita. Ito. Ewan ko kung bagong video to, matagal na. Tinawag na worst. Tinawag na impeachment versus Sara. Tinawag, BP Sara. Tinawag na worst process. Totoo naman. Diba? Lahat ng pagigipit ay ginagawa na nila. Samantala, itinuturing naman ni dating Congressman Mike Defensor na worst impeachment process. Tama. Ang pangalawang sigwada ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil gagamitin anya ng administrasyon ang lahat ng kanilang resources para lamang matanggal sa pwesto ang pangalawang Pangulo. TJ Mendoza sa balita. So again, I'm not saying I'm not
I'm saying in the administration that this is political. And I think this will be the worst process, yung impeachment process of the Vice President. Worst impeachment process. Yan ang pagtataya ng dating kongresista na si Mike Defensor sakali mang matuloy ang tinawag nilang round 2 ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Gagamitin raw kasi ng administrasyon ang lahat ng kanilang resources para manakot at ma-convict. Takot sila kay BP Sara. Tatandaan nyo to, ha? Hindi lang si BP Sara ang Duterte. Hindi lang si BP Sara ang pwede lumaban sa inyo. Tandaan nyo yan. Pag na-back to kayo, ay, sobrang panggigipit nyo sa mga Duterte, lalong lumalakas at tumitindi ang paniwala ng tao. Lalong nagiging masigla ang pagka-presidente ni BP Sara. Kaya kayo magsiiyakan na lang kayo, wala kayong magagawa pag upo ni BP Sara sa 2028. Landslide yan. Alalahanin nyo, wala pa kayo napapakulong sa The Big Fish. Alalahanin nyo yan. Sa mga reklamo si VP Sara na matinik na kalaban ng administrasyon sa susunod na national election. I supported President Marcos believing na ang pangako niya, lilinisin niya yung kanilang pangalan. Ang sabi nila, unity, magkasama yung dalawa. Ipinagtataka rin ni Defensor ang confidential funds na ibinibintang umano kay VP Duterte. Akusasyon kasi ng mga nagsampa ng impeachment complaints sa nakababatang Duterte ay ang excessive na paggamit raw sa confi funds nito nung siya'y Education Secretary at VP. 11 million kada araw raw ang ginagasta ni Duterte. Pero And then, if you look at the other confidential funds, and I'm referring to the confidential funds of the President, may 2.5 siya noong December 2022, tapos along 2023, 2024, 5 billion. So, kung magbubusisi, busisiin natin yung lahat. ang dalawang impeachment complaint na isinampa laban sa nakababatang Duterte ay na-transmit na sa Office of the Speaker kahapon na kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafuna. Impeachment is both legal and political process. Pero sa usapin ng pagtatanggal sa pwesto ng isang impeachable official, hindi lang dapat ito usapin ng numero. Higit sa lahat, ang tama at legal na pagsunod sa mga proseso na itinatak na mismo ng saligang batas. Ako, kung mga bakulaw ang huhusga dyan, o yung mga kong traktor at kong nakaw, wala, hindi maniniwala ang taong bayan yan. Oy, may umatras na. Oo, yung aso na tatalo sa kalokohan, hindi daw tatakbo. Bakit? Paano ka tatakbo? Ayaw ng aso ng tao. Sinira mo lang yung political career mo. Aw-aw kasi ng aw-aw. O, kawawa ang mama. Hindi lang natin alam to. Baka nagpapaawa. O, eto. Panorin nyo. Kayo po ba'y tatakbo sa 2028? Wait lang, wait. Hindi po. Person Terry Lidon, inaasahang... Wait. Bakit? Tamali-mali ka. O, ito. Kayo po ba'y tatakbo sa 2028? Hindi po. Nagpasya po ako na hindi ako tatakbo, especially for a national post. Itong sa Caloocan, I'm not even inclined to kasi ang tinututukan natin ay itong darating na halalan na kailangan maitulak namin. Ako, suporta ako dun sa karapat-dapat na kandidato. Aray ka! Wala kasi naniniwala sa'yo. From 2016 hanggang ngayon, pinagtatawanan ka dahil walang sustansya lahat ng mga paratang mo sa mga Duterte. Kaya huwag ka na tumakbo. Stress ka na eh. Hanggang sa muli kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag mo kalimutan mag-like, share, at hit mo yung bell. Bye-bye!